Sinusulit na rin ng mga dumayo sa Tagaytay ang lamig ng lugar at mahabang bakasyon ngayong magtatapos na ang holidays. Mula sa Tagaytay, nakatutok si JP Soriano. JP, nakapagbulalo na ba kayo? Ivan, malamig na panahon at Ivan, at literal na nag-aapoy ng mga pagkain. Yan po ang tumakam sa mga kababayan natin na namasyal dito sa Tagaytay ngayong unang weekend ng Year of the Fire Horse 2026. Huling hirit para gumimik bago mag-back to reality sa Lunes ang peg na mga narito sa Tagaytay Picnic Grove. Malamig ang simoy at malakas ang hangin sa maghapon. Bagay na bagay sa pagmumuni-muni habang nakatanaw sa pinakamaliit na bulkan sa buong mundo. Mga kapuso, nasa probinsya man po ng Batangas ang Taal Volcano. Kitang-kita po yan mula rito sa Tagaytay Picnic Grove. Dito yan sa probinsya ng Cavite at ngayong unang weekend ng 2026 at huling weekend bago magbalik eskwela, balik trabaho ating mga kababayan. Dito nga po piniling mamasyal ng ating mga kababayang Pilipino ngayong pagsalubong sa 2026. Isa sa mga nagtagaytay si Janadine at ang kanyang nanay, kasama ang iba pang kaanak. Malungkot daw nagtapos ang 2025 para sa kanilang pamilya, pero puno pa rin daw sila ng pag-asa ngayong taon. Kamamatay lang ng sister ko. Kasama ko po yung mga pamangkin ko, nilibang po namin. Kaya ito po yung, at saka magpapasukan na rin po. Bago raw kumayod sa Lunes, sinulit na ng mga namasyal sa Tagaytay ang family bonding. May mga nag-arkila ng cottage at dito na nag-picnic. Bring your own baon to Tagaytay daw para tipid. Dahil nataon sa 2026 ang Year of the Fire Horse, umpisahan daw ang taon sa horseback riding. Sabi na nag-aalaga kay Carmela, isa sa mga resident horse sa Tagaytay, ramdam daw nilang suswertein sila ngayong 2026. Swerte po talaga. Basta may panalangin. Speaking of fire, umaapoy sa init ang mga ino-order na pagkain sa mga dinarayong kainan sa Tagaytay. Mula sa flaming pusit, flaming sisig, at syempre, kumukulong bulalo. Yung sa amin kasi slow cooking eh. So doon namin napapalabas talaga yung lasa ng beef, lalo na pag local yung beef na ginagamit. Sandamakmak din ang kapihan dito sa isang kilalang cafe nga, Malacalia ng Europe. Ang ganda dahil ang trip to Tagaytay, di na lang daw yan ang mabubusog, pati mga mata. We consider this place po as Instagrammable. So yun po talaga yung one of the thing na binabalik-balikan ng mga guests natin. Pagtapos na kayo umigop ng bulalo dito sa Tagaytay, syempre, nandito ka na malamig. Kailangan mo magkape. Perfect yan with buko pie. Kaya, pagsalusluhan natin may na kape ngayong 2026. At Ivan, dahil Sunday bukas, parami pa rin yung mga kababayan natin nagpupunta rito sa Tagaytay. At naparami nga yung natin ng coffee, baka gising tayo hanggang bukas. At hindi ganun kabigat ang daloy ng trapiko dito sa Tagaytay. Pero maulan po sa labas, kaya payo ng mga otoridad sa mga pabalik na Maynila, iingat po sa pagmamaneho. At yan muna ang latest. Happy New Year ulit, Ivan. Natakam ako sa report mo, JP. Maraming salamat. Happy New Year din sa'yo. Samantala ngayong araw po ng pagbabasbas sa mga imahe ng Poong Jesus Nazareno, dagsa ang mga deboto. Bitbit ang kanilang replika ng imahen. Mula sa Quiapo, Maynila, nakatutok live si Darlene Khan. Darlene. Iba, nagpapatuloy pa rin yung pagbabasbas ng mga estandarte at imahen o replika ng imahen ng Poong Nazareno dito sa kahabaan ng Quezon Boulevard sa Quiapo, Maynila. Halos 5 oras na yung nagpapatuloy kaya ganyang katagal na ring sarado itong kalsada para sa mga motorista. Napuno ang Quezon Boulevard southbound at Villalobos Street sa Quiapo ng mga debotong may dalang replika ng imahen ng Poong Jesus Nazareno. Gayon ang taunang pagbabasbas ng mga estandarte at replika ng Poon. Isa sa mga taunang aktibidad bilang paghahanda sa pista ng Poong Jesus Nazareno sa Biyernes, January 9. Mula sa footbridge ng Quiapo, ginawa ng mga pari ang pagbabasbas. Kung may mga imaheng bitbit, ang iba naman nakasakay sa truck, tricycle at motorsiklo.
pinaghandaan ng mga deboto ang damit ng kanilang puon at disenyo ng mga karosa. Dinisenyohan pa ng mga deboto ang mga sasakyang pinaglagyan nila ng mga replika. Yung pananampalataya namin sa kanya, kahit hindi ganyan kabongga yung aming sasakyan, nakarating pa rin kami dito dahil sa pananampalataya po namin. Paalala ng simbahan, ang tradisyong ito hindi nangangahulugang dapat sinasamba ang mga rebulto o imahe ng santo. Yung mga imahe ay isang buhay na paalala na minsan sa kasaysayan natin, ang Diyos naging maliit, ang Diyos naging kaisa ng sangkatauhan, liban sa kasalanan, naramdaman niya ang ating paghihirap at kasama natin siya sa bawat sandali ng ating buhay. Inaayos naman ng Quirino Grandstand kung saan ilalagay ang imahe ng Poong Nazareno para sa pahalik. Tuloy-tuloy rin ang mga paghahanda ng simbahan ng Quiapo para sa traslasyon sa Biyernes. Pareho pa rin ang ruta mula Quirino Grandstand hanggang makabalik ang andas. Pero may mga pagbabagong ipatutupad. Meron ho tayong 2 tulay na isasara hanggat hindi nakakatawid ang ating imahen. Yung tulay po yun ng Ayala at tulay ng Carlos Palanca. Nakasarado po ho yan mula Enero 8 ng gabi hanggang makatawid ho ang ating imahen. Meron din ho tayong 3 major intersections na isasara. Yun pong intersection ng Rojas Boulevard, Katigbak Driveway at Burgos. We discourage po na magdala po tayo ng mga bag. At kung hindi naman po maiwasan, kung mga transparent, uminom po kayo ng maraming tubig at kung hindi po maganda ang yung pakiramdam, huwag na po kayong sumama. At syempre po, yung mga bata, huwag na po natin isama. Bawal po tayo magdala ng anumang mga bagay, katulad po ng baril, panaksak at mga kahalin tulad po nito. At we discourage din po yung mga magsuot ng mga sombrero para po dun sa ating mga security measures. Ivan, bukas ikalimang araw ng Novena Masses dito sa Quiapo Church. Yung misa sa tanghali ay pamumunuan ni Cardinal Jose Advincola, yung Arsobispo ng Maynila. Para po sa mga deboto na pupunta rito at dadalo ng misa, kung gusto nyo pong makapasok sa simbahan, iisa lang po yung entrance. Doon lang po sa kalye ng Villalobos. Yan ang latest mula rito sa Quiapo, Maynila. Balik sa'yo, Ivan. Maraming salamat, Darlene Kai. Anong pinuputok ng butchi mo? Katagang madalas nating itanong sa isang taong galit. Pero ang nilutong butchi ng ating kababayang nasa Indonesia tila sumabay sa New Year at literal na pumuputok. Bakit pumutok ang kanyang butchi? Kuya Kim, ano na? Sino ba namang hindi puputok ang butchi o magagalit? Kung ang butchi ihahain mo, literal na pumuputok. Ay, ano naman yung buto ng mga butsian ni Uy. Tila nakisabay pa sa pagpasok ng 2026. Ang pumuputok na butchi. Handa ng kababayan nating nasa Indonesia na si Pearly. Hindi po ito ang first time na nagluto ako ng butchi. Mahigit na 5 beses na pagprito ko, nag-golden brown na siya as usual. Nung nilagay ko na sa plato at ayun, nagsiputukan. Nasobrahan yun siya sa kainit. Naka-video po ang entire process pero hindi ko po in-upload kasi epic fail. Pinutol ko yung video doon lang sa banda na pumutok yung mga butchi at in-upload. Hindi ko akalain na sa lahat ng videos na in-upload ko, yun pa ang magba-viral. Si Pearl, may pinuputok nga bang butchi ngayon 2026? Wala naman po. Ang butchi isang patok na meriendang Pinoy na hango sa Chinese delicacy na jiandui. Gawa ito sa malagkit na glutinous rice flour na pinirito sa kabinudburan ng sesame seeds. Meron ditong filling na lotus seed paste, black bean o red bean paste, at mung bean paste. Pero sa maglipas ng panahon, nagkaroon na ng iba't ibang bersyon. Sumisimbolo ito ng good luck at prosperity sa Chinese culture dahil sa bilog nitong hugis. Kaya madalas itong hinahanda tuwing Lunar New Year at iba pang okasyon. Bakit naman kaya literal na pumutok ang butchi na handa ni Pearly? Yung glutinous rice flour, kaya niya kasi mag-absorb ng water. Tapos lalagyan ng palaman, dadagdag pa yon. Yung kanyang pinaka-dough, mataas yung moisture content niyan. Pag tumaas yung heat doon, i-convert niya yung moisture o yung small amount of water na yun into steam. Maghahanap sila ng way to escape. Ang mangyayari, mag-expand yung butchi. Yung usual reaction ay pwedeng mag-burst. Ngayong bagong taon, naway mawala na mga pinuputok ng ating butchi at ang ating kapalaran maging singlagkit at tamis ng butchi. Ito po si Kuya Kim, masagot ko kayo 24 oras.
Isang bangkay na babae ang natagpo ang nakasilid sa loob ng isang storage box sa ilalim ng tulay sa Basud, Camarines Norte. Nakabalot sa brown na kumot ang bangkay na pilit na isiniksik sa loob ng kahon. Hindi patukoy ang pagkakakilanlan ng babae na nakasuot ng puting t-shirt, itim na leggings at may mga tattoo sa katawan. Patuloy ang investigasyon ng pulisya. Nananawagan ng pulisya sa publiko na makipag-ugnayan sa kanila ang sino mang may impormasyon kaugnay sa pagkamatay ng babae. Dalawang nasawi sa pagyanig ng magnitude 6.5 na lindol sa Mexico. Nakatutok si Jonathan Andal. Yumanig ang mga salamin at naglaglaga ng mga debris mula sa isang gusali sa Mexico City. Nangyari yan nang yumanig ang magnitude 6.5 na lindol. Está temblando. Nang tumunog ang earthquake alarm sa National Palace, tumigil sa kanyang press conference si Mexican President Claudia Sheinbaum. At agad na lumabas ang presidente at mga reporter. Maraming residente ang naglabasan, maging ang monumentong ito inugoy ng lindol. Binulabog din ng lindol ang pag-workout ng lalaking ito. Napakaripas ng takbo ang mga tao sa loob ng gym. Sa Acapulco, malapit sa epicenter ng lindol, nauga ang mga kotseng ito sa isang resort. Naglabasan mula sa mga hotel ang mga turista at hotel worker. Y sí, la verdad es que estuvo muy fuerte y era un movimiento trepidatorio muy horrible, como nunca yo nunca había experimentado algo así. Sa ngayon, dalawa ang naitalang nasawi, isang babaeng 50 anyos na natrap sa gumuhong bahay at isang lalaking 67 anyos na nasawi habang lumilikas mula sa apartment. May git-400 pang aftershocks ang naitala ng Mexico Seismological Service. Para sa GMA Integrated News, Jonathan Andal, nakatutok, 24 oras. Tumanggi na sa autopsy ang pamilya ni Dueñas Iloilo Vice Mayor Amy Paz Lamasan na nasawi nitong bagong taon na aksidenteng mabaril ang sarili. Ayon sa tagapagsalita ng Iloilo City Police, hindi na rin pumayag na isailalim sa paraffin test ang live-in partner nitong si dating OCD 8 Director Lord Byron Torrecarion na siya nag-iisang kasama ng vice alkalde nang mangyari ang insidente. Patuloy ang pagsisiyasat ng Special Investigation Team ng Iloilo City Police. Tumanggi muna magbigay ng anumang pahayag ang pamilya Lamasan. Hindi rin pinayagan ng media na makapasok sa burol. Mga kapuso, walang bagyo pero 3 weather systems ang nagpapaulan ngayon sa bansa. Ayon sa Pag-asa, Northeast Monsoon o Amihan ang nakaapekto ngayong araw sa Cordillera Administrative Region, Cagayan Valley, Calabarzon, Aurora, Marinduque, Oriental Mindoro, Occidental Mindoro at Camarines Norte. Gayon din sa Ilocos Region, natitirang bahagi ng Central Luzon at Metro Manila. Easterly naman ang nagpapaulan sa Mindanao, Palawan at natitirang bahagi ng Visayas. Habang shear line ang nararanasan ngayon sa Western Visayas, natitirang bahagi ng Bicol Region, Northern at Eastern Samar, Biliran at Romblon. Sa rainfall forecast ng Metro Weather, posible ang light to intense rains bukas sa malaking bahagi ng Bicol Region at Palawan. May tsansa rin ng light to intense rains sa malaking bahagi ng Visayas at Mindanao. Habang mababa ang tsansa ng pag-ulan bukas sa Metro Manila. Lakas makahigantes ng pistang literal na ipinagmamalaki sa Santa Ana, Pampanga. Bida ang mga dambuhalang puppet na likha mismo ng mga kabalin. Makipista tayo sa pagtutok ni Jonathan Andal. Sa pagpasok ng bagong taon, may dambuhalang paandar ang Pampanga. Ang mga higanteng puppet na yan, bida sa Mahiganga Festival. Gawayan mismo ng mga taga Santa Ana, Pampanga. The strong personality of the Mahigangas itself is a representation of the giant dreams of the people of Santa Ana. Bawat mechanical puppet o mahiganga, todo kaway. At sa indayog at liksing walang humpay, animoy kanilang binubuhay ang hangad ng mga kabalen na kasaganaan at pagtaboy ng kamalasan. Kung bakit gumagalaw yung kamay, no? They lead the procession, the street of Santa Ana, to sway away bad luck, misfortune, mga sakit, mga malas, mga sakuna that might come this coming year.
Hango ang mahiganga sa anyo ng patron nilang si San Juan Bautista. Hindi lang debosyon ang naipapakita sa kapistahan, pati na ang kanilang angking pagkamalikhain. Nasa 8 hanggang 10 talampakan ng taas ng bawat mahiganga. Yari sa mga recycled na materyales tulad ng sako, kawayan, bote at iba pa. At talagang inaabangan ng kakaibang kwento ng bawat mahiganga. May mga namamasko, may mga nagliligawan, may mga hango sa sikat na series at may isang bihis anghel. Noong dekada 60 hanggang dekada 70, pinaniniwala ang sinimulan umano ang Mahiganga Festival. At sa pagdaan ng mga taon, palaki rin ng palaki ang kanilang selebrasyon. Ngayon, umabot na sa mahigit 70 ang mga kalahok na mahiganga. Selebrasyong kanilang ipinagmamalaki, lalo't halos kabataan ang sumasali. Kaya ang kanilang pag-asang tumagal at lumago ang tradisyong ito, singlaki ng kanila mismong mga mahiganga. Para sa GMA Integrated News, Jonathan Andal, nakatutok, 24 oras.